Sa gitna ng payapang kabukiran, tahimik na namumuhay si Arya kasama ang kanyang pamilya. Ang kanilang simpleng tahanan ay nakatayo sa lupaing minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Isang yaman na kanilang pinangangalagaan ng may pagmamalaki. Ngunit sa likod ng katahimikan, isang malupit na katotohanan ang nagtatago. Isang pagmamahalang itinanim sa kasinungalingan at isang puso na unti-unting pinunit ng pagtatraidor. Hindi inakala ni Arya na ang lalaking nagdala ng ngiti sa kanyang mga labi at tumupad ng kanyang mga pangarap ay siya rin palang sisira ng lahat ng iyon. Si Andrew, ang taong inakala niyang kakampi sa lahat, ay may lihim na layuning hubaran siya ng lahat ng mahalaga sa kanya. Ang kanilang lupa, ang kanilang karangalan, at ang kanyang tiwala. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi natapos ang kwento ni Arya bilang biktima. Sa halip, ito ang naging simula ng kanyang pagbangon. Sa gabay ng matalik niyang kaibigang si Sofia, sinimulan niyang tuklasin ang mundong hindi niya kailanman pinaniwalaan, ang sining ng pangkukulam. Sa kanyang planong paghihiganti, natutunan ni Arya ang tungkol sa sinaunang ritual, ang lakas ng kalikasan at ang kapangyarihang nakatago sa galit at pagdurusa. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mas tumitindi ang tanong, hanggang saan siya dadalhin ng paghihiganti? Sapat ba ang makaganti upang mapunan ang nawalang bahagi ng kanyang pagkatao? Isang gabi sa bahay ni Arya, tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng kuliglig ang maririnig. Nakaupo si Arya sa may balkonahe habang hawak ang lumang dokumento ng lupa ng kanilang pamilya. Nasa loob si Andrew, ang lalaking nagpanggap na nagmamahal sa kanya. Hindi pa batid ni Andrew na natuklasan na ni Arya ang kanyang lihim. Sa gitna ng dilim, unti-unting tumitindi ang kirot sa dibdib ni Arya habang binabasa ang liham na kanyang natagpuan. Ang liham na yon ang nagpamulat sa kanya sa kasinungalingang binalot sa matatamis na salita at yakap ni Andrew. Si Arya ay nasa balkonahe, hawak ang liham habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Binabasa niya ito ng paulit-ulit, halos hindi makapaniwala sa binabasa. Hindi maaari. Paano mo nagawa sa akin to, Andrew? Narinig ni Andrew ang mahina niyang tinig mula sa loob. Lumabas ito na may dalang tasa ng kape. Mahal, gabi na. Bakit nandito ka pa? Hating gabi na, malamig sa labas. Hindi lumingon si Arya. Napapansin ni Andrew ang hawak niyang dokumento. Nagsimula itong mag-alala. Oh, ano yung hawak mo? Ano nga ba ito, Andrew? Ipaliwanag mo kaya sa akin? Hindi ko maintindihan eh. Wala ako maintindihan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andrew. Pero ginago mo ko. Mahal, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Binalingan siya ni Arya. Puno ng luha ang mga mata, ngunit bakas ang galit. Huwag mo akong gawing tanga, Andrew! Isang titulo ng lupa. Itong sulat na ito. Lahat ng plano mo nakasulat dito. Ginamit mo lang ako para makuha ito. Para mabenta ang lupang minana ko pa sa mga magulang ko. Napansin ni Andrew na wala na siyang maitatago. Tumayo siya, bumuntong hininga at pilit na ngumiti. Arya, hindi mo ko naiintindihan. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa atin? Para sa atin talaga? Andrew, hindi ako tanga. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Ang akala ko totoo ka.
Pero isa kang malaking kasinungalingan! Tumayo si Arya. Ibinato sa kanya ang dokumento. Arya, makinig ka muna. Wala na akong gustong pakinggan mula sa'yo. Lumayas ka na lang dito! Manloloko ka! Niloko mo lang pala ako! Pilit na lumalapit si Andrew, ngunit itinaas ni Arya ang kanyang kamay. Tanda ng matinding galit. Napaatras si Andrew. Mahal, kalma lang. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi intensyon? Huwag mo akong tatawaging mahal! Hindi mo ako mahal! Isa kang ahas, Andrew! Lumayas ka! Sa galit ni Arya, tumakbo siya papasok ng bahay at iniwan si Andrew sa labas. Niyakap niya ang sarili habang humihikbi. Hindi makapaniwala si Arya sa mga nalaman niya. Buong akala pa naman niya, mahal na mahal talaga siya ni Andrew. Base na rin sa mga pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya. Pero huwad lang pala ang lahat. Ginawa lang yon ni Andrew para pagnakawan siya. Kinabukasan, nasa kwarto si Arya. Nakaupo sa harap ng salamin, nangingitim ang mga mata sa kaiiyak. Isang mensahe ng kaibigang si Sofia ang kanyang binasa sa cellphone niya. Ikinuwento niya kasi sa kanyang kaibigan ang nangyari kagabi at nakatulugan na rin niya ang pag-iyak habang kausap ang kaibigan. Arya, sa kabila ng lahat na nangyari, tandaan mong malakas ka. Pero kung gusto mong gumante, alam kong may paraan. May nakilala akong mangkukulam sa kabilang bayan. Maaari kitang ipakilala sa kanya. Natahimik si Arya habang nakatitig sa sarili sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi awa sa sarili ang nakita niya, kundi galit. Kung ito ang paraan para iparamdam ko sa kanya ang sakit na idinulot niya sa akin, gagawin ko. Dumating si Sofia sa bahay ni Arya. May dala itong lumang aklat at isang maliit na supot ng kakaibang mga halaman. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang daang ito ay hindi mo na pwedeng balikan kapag sinimulan mo na. Sigurado na ako. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal o sa titulo ng lupa. Tungkol ito sa prinsipyo ko. Kailangang pagbayaran ni Andrew ang ginawa niya. Inilatag ni Sofia ang aklat sa mesa. Sinimulan niyang ipaliwanag ang bawat bahagi nito kay Arya. Sa unang bahagi ng pag-aaral natin, nais kong malaman mo na ang pangkukulam ay hindi basta-basta. Kailangan nito na may intensyon, tapang at tiwala ka sa sarili mo. Kung kulang ang puso mo dito, baka ikaw mismo ang mapahamak. Tumango si Arya, determinado. Kinuha niya ang aklat at sinimulan nitong basahin. Pero gusto kong maintindihan mo, Arya, na ang landas na pinapasok mo ay hindi basta-basta. Hindi ito laro at hindi rin ito madaling balikan kapag sinimulan mo na. Alam ko, Sofia, pero kailangan kong maintindihan. Kailangan kong malaman ang lahat. Paano ito nagsimula? Bakit ito ginagawa? At ano ang kayang idulot nito? Tumango si Sofia at naupo sa tapat ni Arya. Binuksan niya ang aklat at isang matandang pahina ang lumantad. Puno ng kakaibang mga simbolo at larawan ng mga sinaunang nilalang. Ang pangkukulam, Arya, ay mas matanda pa kaysa sa anumang relihiyon na kilala natin ngayon. Sinasabing nagsimula ito sa mga sinaunang panahon, noong ang mga tao ay unang natutong makipag-ugnayan sa kalikasan. Kalikasan? Oo. Ang mga unang mangkukulam ay mga tagapangalaga ng kalikasan, mga healer, tagapag-alaga ng mga hayop, at tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng espiritu ng lupa. Ginagamit nila mga halaman, bato at enerhiya ng kalikasan upang gamitin ng may sakit, protektahan ang kanilang komunidad at itaboy ang anumang masama. Hinawakan ni Sofia ang isang maliit na supot na puno ng tuyong dahon at inamoy ito bago ilagay sa mesa.
Ngunit hindi laging mabuti ang naging gamit ng pangkukulam. Sa takot at galit, natutunan din nilang gamitin ang kapangyarihan para saktan ng iba. Kalaunan, naging instrumento ito ng paghihiganti, inggit at kapangyarihan. Napatingin si Arya sa mga simbolo ng aklat. Tumigil siya sa isang pahina na may larawan ng isang babae na tila nakapikit, may hawak na itim na kandila. At paano nila nagagawa yun? Paano nila nakokontrol ang ibang tao? Ang kulam ay isang kombinasyon ng intensyon, ritual at enerhiya. Una, kailangan mong mag-isip ng malinaw kung anong layunin mo. Ang intensyon naman ang pinakamalakas na bahagi ng kulam. Kung ang intensyon mo ay masama, magdadala ito ng negatibong resulta. Hinawakan ni Sofia ang itim na kandila sa altar at sinindihan ito. Sunod ay ang ritual. Ang ritual ay parang tulay na nag-uugnay sa intensyon mo at sa enerhiyang nais mong ilabas. Ginagamit dito ang mga bagay tulad ng kandila, dugo, larawan o anumang may kaugnayan sa target mo. Ano ang enerhiya? Ang enerhiya ay ang lakas na nanggagaling sa kalikasan, sa tao at sa mga elemento. Sa bawat salita na binibigkas mo sa ritual, hinihigop mo ang enerhiyang ito para idirekta sa layunin mo. Ngunit tandaan mo, Arya, na ang enerhiya ay hindi nawawala. Kung anong ilalabas mo, babalik rin to sa'yo. Madalas ay mas malakas pa. Napaisip si Arya sa sinabi ni Sofia. Tumayo siya at lumapit sa altar. Tinitigan ang kandila habang nag-aalab ang apoy nito. Kailan ito naging masama? Kailan nagsimula ang paggamit ng kulam bilang instrumento ng kasamaan? Noong nagkaroon ng kasakiman at takot sa puso ng mga tao. Sa bawat sibilisasyon, may mga kwento ng mga mangkukulam na ginamit ang kanilang kaalaman upang maghiganti, mangapi o makuha ang gusto nila. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay nagmula sa Europa sa panahon ng mga witch trials. Dito, maraming tao ang napilitang gumamit ng kulam upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga mag-uusig. Sa Asia naman, may mga ritual na ginagamit upang itaboy ang mga espiritu, ngunit minsan, sinasamantala ito upang magdala ng sumpa. At dito sa atin, kailan nagsimula ang pangkukulam dito? Matagal na, bago pa dumating ang mga mananakop. Ang ating mga ninuno ay may mga sariling paraan ng paggagamot at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ngunit nang pumasok ang relihiyon, itinuring nilang masama ang mga ganitong gawain. Kaya ang mga may alam nito ay nagtatago hanggang sa unti-unting naging lihim na sining. Tumahimik si Arya. Kita sa kanyang mukha ang pagninilay at bahagyang takot. Ikaw, Sofia, kailan mo natutunan ang lahat ng ito? Bata pa lang ako. Itinuro na ito ng lola ko. Siya ang huling tagapagmana ng aming pamilya. Hindi ko sana ituturo to sa'yo, pero alam kong kailangan mo ito. Pero Arya, gusto kong malaman mo na may presyo ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Ang kulam, mabuti man o masama ang layunin, ay laging may kapalit. Ang enerhiyang ginagamit mo ay uhugutin mula sa sarili mo. Kalaunan, mararamdaman mo ang pagod, ang kirot at ang lungkot. Kung hindi mo babantayan ang sarili mo, maaaring maubos ka. Tahimik si Arya. Nakatitig lamang siya sa kandila. Sa kanyang isipan, bumabalik-balik ang imahe ni Andrew at ang sakit ng kanyang ginawa. Kung yun ang kapalit, handa akong bayaran. Tumingin si Sofia kay Arya. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Ngunit alam niyang desidido na ang kanyang kaibigan. Kung ganon, ituturo ko sa iyo ang lahat. Pero tandaan mo, Arya, sa sandaling tumawid ka sa landas na ito, hindi ka na makakabalik. Tumango si Arya.
Pinatigas ang kanyang kalooban. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang apoy ng paghihiganti. Sa gabi ng sumunod na araw, pumunta si Arya at Sofia sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Ang lugar ay tahimik at halos walang buwan. Binabalot ng misteryo ang paligid. Nasa gitna sila ng bilog na altar na may mga nakaukit na simbolo. Dito tayo magsisimula, Arya. Ang lugar na ito ang ginagamit ng mga ninuno ko para sa mga ritual. Pero palagi mong tandaan ng pangkukulam ay laging may kapalit. Paulit-ulit kong sinasabi yan dahil gusto kong maunawaan mo at pag-isipan mo ng mabuti. Kapalit? Anong ibig mo sabihin? Kung ano man ang hihilingin mo, may katumbas itong enerhiya mula sa kalikasan o sa sarili mo. Kaya siguruhin mong handa ka. Ano-ano ang maaaring balik ng kulam? Ayon sa mga espiritual na paniniwala, ang anumang negatibong enerhiya na pinakawalan ay babalik sa nagpakawalan nito ng 3 beses o higit pa. Kung ang layunin ay magdulot ng sakit o kamalasan, maaaring ito rin ang maranasan na nagpakulam sa mas matinding anyo. Kahit matagumpay ang kulam, maaaring makaranas ang nagpakulam ng guilt o moral na pagdududa. Ang bigat ng kanilang ginawa ay maaaring magdulot ng depresyon, takot o paninira ng sariling kapayapaan. Ang madalas na pakikisalamuha sa negatibong enerhiya ay maaaring magdulot ng espiritual na pagkapagod o pagkawala ng balanse. Maaaring maramdaman ng nagpakulam ang parehong sakit o epekto na nais niyang ipataw sa kanyang biktima, lalo na kung nagkamali sa ritual o hindi tama ang intensyon. Sinasabing ang ilang kulam ay may kabayaran sa anyo ng enerhiya o kalusugan ng nagpakulam. Kung ginamit ang espiritu o nilalang sa ritual, maaaring magalit ang mga ito kung hindi naging wasto ang proseso o kung hindi na isakatuparan ng kanilang kabayaran. Sa mga mas komplikadong kulam, maaaring magdulot ito ng atensyon mula sa mas malalakas na espiritu o nilalang na posibleng magdala ng sumpa sa nagpakulam. Dahil din sa madilim na intensyon, maaaring masira ang mga relasyon sa pamilya, kaibigan o komunidad. Kapag nalaman ng iba ang ginawa, maaaring mawala ng respeto o tiwala ang nagpakulam. Maaaring makaranas ang nagpakulam ng pagdalaw mula sa masamang espiritu o anino, lalo na kung hindi na isara ng maayos ang ritual. Ang pagkakabit sa madilim na enerhiya ay maaaring magdulot ng pagkawala ng proteksyon mula sa positibong espiritual na puwersa. Kung ang target ay may malakas na proteksyon o may sariling espiritual na lakas, maaaring bumalik ang kulam sa nagpakulam. Tinatawag ito sa ibang paniniwala bilang balik kulam. Ang paggamit ng kulam ay madalas ikinukonsiderang delikado at mapanganib dahil sa mga balanse ng enerhiya sa mundo. Sa maraming paniniwala, mas mainam ang pagpapatawad at pagsasara ng sugat kaysa paghihiganti. Tahimik na tumango si Arya. Ang bigat-bigat pala. Makakaya niya kaya yun? Pero hindi ba't ito naman ang gusto niya? Ang makaganti kay Andrew? Masakit na malamang nagpapanggap lang pala ang lalaking mahal mo na mahal ka para sa titulo ng lupa niyo. Yun ang hindi niya matanggap. Bakit pa ba siya nagdadalawang isip? Hindi na. Kayang-kaya niya itong lahat at gagawin niya ang lahat para makapaghiganti siya at maiparanas niya kay Andrew ang sakit na ipinaranas din ito sa kanya. Hinawakan ni Arya ang aklat at sinimulan ang unang ritual ayon sa sinasabi ni Sofia. Una, kailangan buksan mo ang iyong sarili sa espiritu ng galit. Isipin mo lahat ng sakit na idinulot ni Andrew sa'yo. Damhin mo ito at hayaan mong ang emosyon mo ang magdala sa'yo. Pumikit si Arya at sinunod ang sinabi ni Sofia.
Lumabas ang lahat ng kirot sa kanyang puso habang unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang mga palad. Hindi ko matanggap na ginamit niya ako. Gusto ko siyang pagbayarin. Ngayon, hawakan mo ang halamang ito. Ang damong ito ay sumisipsip ng enerhiya mula sa galit. Ihanda mong sarili mo habang sinasabi ang orasyon. Inabot ni Sofia ang damo sa kanya. Inulit ni Arya ang mga salitang itinuturo ni Sofia habang ang kapaligiran ay tila nagiging mas malamig. Ang hangin ay unti-unting umiikot sa kanila at ang mga dahon sa paligid ay tila gumagalaw ng kusa. Tama yan, Arya. Isa kang likas sa tagapagmana ng sinaunang lakas. Tapos na ba? Hindi pa. Ito ang una sa maraming hakbang. Kailangan mong matutunan kung paano kontrolin ang lakas mo at gamitin ito laban kay Andrew. Sa loob ng bahay ni Arya, naglagay si Sofia ng mga kandila sa 4 na sulok ng sala. Sa gitna, may malaking mangkok na puno ng tubig. Nakaupo si Arya sa harap nito at nakapikit. Ngayon, matututo kang mag-channel ng enerhiya. Kailangan mong gawing instrumento ang tubig para maipakita kung paano mo gustong parusahan si Andrew. Paano? Isipin mo siya. Isipin mo ang ginawa niya. Isipin mo kung paano mo gustong bumaliktad ang kapalaran niya. Pumikit si Arya at huminga ng malalim. Sa loob ng ilang segundo, biglang umangat ang tubig mula sa mangkok. Nabigla si Sofia. Arya, magaling ka. Kaya mo nang kontrolin ang lakas mo ng mabilis. Hindi ito sapat. Gusto kong mas matutunan pa. Kailangan kong tiyakin na hindi na niya magagamit ang sinuman. Ilang araw na ang lumipas. Tahimik na nakaupo si Arya sa isang sulok ng kanyang maliit na kwarto. Sa harap niya ay nakabukas ang isang luma at makapal na aklat. Isang aklat tungkol sa mga sinaunang ritual at sumpa. Sa tabi niya ay ang altar na puno ng kandila at mga halamang pinatuyo. Ang kanyang mga matay malamig, ngunit sa ilalim ng kanyang ekspresyon ay nagliliyab ang matinding galit. Hindi siya makatulog sa gabi. Hindi siya matahimik tuwing umaga. Ang alaala ng pagtatraidor ni Andrew ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang sirang plaka na ayaw tumigil. Ang kanyang galit ay parang isang apoy na hindi mapatay-patay. Andrew, hindi mo alam kung sino ang niloko mo. Akala mo ba basta na lang kita palalayain? Hindi ko hahayaang matapos ang lahat ng ito nang hindi mo nararamdaman ang sakit na dinanas ko. Tumayo si Arya. Kinuha ang maliit na bote na puno ng pulang likido. Naroon yon sa kanyang altar. Huminga siya ng malalim at pumikit. Unti-unti niyang binigkas ang mga salitang natutunan mula sa aklat. Sa ilalim ng madilim na gabi, sa harap ng mga espiritu ng kalikasan, hinihiling ko ang kanilang lakas. Dalhin sa kanya ang sakit, ang takot at ang pagkawasak na iniwan niya sa akin. Nagsimulang umikot ang hangin sa kanyang silid na parang may gumagalaw na hindi nakikita. Ngunit imbes na matakot si Arya, ay nanatili siyang matatag. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa isip niya, malinaw ang imahe ni Andrew. Habang binibigkas ni Arya ang kanyang sumpa, tila ramdam ni Andrew ang epekto nito. Hawak niya ang bote ng alak, ngunit napansin niyang unti-unting namamatay ang mga ilaw sa kanyang sala. Lumamig ang paligid at nagdulot ito ng kakaibang takot sa kanya. Masarap ba, Andrew? Ang maramdaman ng malamig na yakap ng takot? Simula pa lang ito. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat.
Nakikita ni Arya sa kanyang isipan ang reaksyon ni Andrew. Ang takot sa mukha nito at ang pagpapanik nito sa nangyayari. Narinig niyang tila sumisigaw si Andrew mula sa kawalan, ngunit wala siyang pakialam. Itinuon niya ang buong lakas niya sa ritual. Kailangan mong malaman, Andrew, na ang bawat galit at sakit na nararamdaman ko ay babalik sa iyo ng doble. Sa bahay ni Andrew, bumagsak ang mga gamit. Mga upuan, mesa at mga baso. Narinig ni Arya ang ingay nito mula sa kanyang isipan at ito'y nagbigay sa kanya ng bahagyang kasiyahan. Ngunit hindi yon sapat para sa kanya. Alam niyang may mas mabigat pang paghihiganti na darating. Bumalik si Arya sa altar at huminga ng malalim. Lumapit siya sa bintana ng kanyang kwarto. Tiningnan ang madilim na gabi. Sa kanyang mga mata, naroon ang tapang, ngunit sa ilalim nito'y ang sugat na hindi kayang hilumin ng simpleng ganti. Andrew, maghanda ka. Hindi mo pa nakikita ang lahat ng kaya kong gawin. Nanatili siyang nakatingin sa labas, tila may hinihintay. Sa isip niya, muling naglaro ang mga alaala, ang mga ngiti ni Andrew, ang mga halik nito, ang mga pangakong binaliwala. Ang bawat detalyeng yon ay nagpalalim ng sugat sa kanyang puso, at bawat sugat ay lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Kinabukasan, bumalik si Andrew sa bahay ni Arya. Napansin niyang tahimik ang paligid. Tila may mabigat na enerhiya. Kumatok siya ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot. Sa wakas, bumukas ang pinto at lumitaw si Arya na malamig ang tingin sa kanya. Arya, kailangan natin mag-usap. Hindi sumagot si Arya. Tumalikod siya at naglakad papasok. Iniwang nakabukas ang pinto. Sumunod si Andrew. Kita sa mukha nito ang kaba. Alam kong galit ka pero hindi dapat ganito. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag Humarap si Arya. Ang mukha'y walang bakas ng awa. Sa halip, puno ito ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Magpapaliwanag ka? Ano pa bang dapat mong sabihin, Andrew? Na ginamit mo ko? Na hindi mo ko minahal kahit kailan? Na wala kang ibang iniisip kundi ang titulo ng lupa namin? Arya, hindi ganoon. Hindi ganon? Huwag mo na akong lokohin, Andrew. Nabasa ko na ang plano mo. Alam ko na ang lahat. Napahinto si Andrew. Hindi makatingin ng diretso kay Arya. Halatang naguguluhan ito kung paano isasalba ang sarili. Oo, sige. Tama ka. Ginamit kita. Pero sa simula lang. Arya, nagbago ang lahat nung nakilala kita ng lubos. Minahal kita. Totoo ang naramdaman ko sa'yo. Minahal? Paano ka nagmahal? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Sa pamamagitan ng pagtatraidor? Unti-unting tumulo ang luha ni Arya. Ngunit bakas pa rin ang matinding galit sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Andrew. Halos isang dangkal na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko kailangang marinig ang kasinungalingan mo. Ang kailangan ko lang ay makitang bumaliktad ang buhay mo. Natigilan si Andrew. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lamig sa boses ni Arya na tila hindi na ang dating babaeng minahal niya. Arya, hindi mo kailangan gawin to. Ano mang iniisip mong gawin, alam kong hindi ikaw yan. Huminga ng malalim si Arya. Tinapunan si Andrew ng matalim na tingin. Alam mo ba, Andrew? Noon hindi ko rin akalain kaya kong maging ganito. Pero salamat sa'yo, natutunan ko kung paano maging malakas. Iniwan ni Arya si Andrew sa sala. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto at saka isinara ang pinto ng malakas.
Naiwan si Andrew na nakatulala, tila pinagsisisihan ang lahat. Gabi na, nasa loob ng isang lumang kubo sa kagubatan si Arya at Sofia. Sa gitna ng silid, may altar na puno ng mga kandila at kakaibang kagamitan. Nakaabang si Sofia habang inaayos ni Arya ang mga halamang gagamitin sa ritual. Arya, sigurado ka bang handa ka na? Ang ritual na ito ay hihigit sa anumang ginawa mo noon. Kapag nagkamali ka, baka ikaw ang magbayad sa mas malaking kapalit. Alam ko ang ginagawa ko, Sofia. Kung ito ang kailangan para maramdaman ni Andrew ang sakit na dinanas ko, handa akong gawin ang lahat. Tahimik na tumango si Sofia. Kinuha niya ang isang maliit na mangkok na may pulang likido at iniabot kay Arya. Ang dugo ng hayop na ito ay magsisilbing tulay ng enerhiya mo, papunta sa kanya. Isipin mo si Andrew. Isipin mo ang gusto mong mangyari sa kanya. Huminga ng malalim si Arya at sinimula ng ritual. Umusal siya ng mga salitang hindi maunawaan, ngunit ramdam sa bawat bigkas ang bigat ng kanyang damdamin. Sa harap ng kalikasan at ng mga espiritu, hinihiling ko ang hustisya. Dalhin sa kanya ang sakit na dinulot niya sa akin. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Umikot ang mga kandila at tila nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Si Sofia, bagamat sanay sa ganitong gawain, ay tila nagulat sa lakas ng enerhiya ni Arya. Arya, huminahon ka! Napakalakas ng emosyon mo! Baka hindi mo ito makontrol! Hindi! Kailangan niyang pagbayaran ng lahat! Biglang sumabog ang isang kandila at nagdilim ang buong kubo. Naiwan si Arya na humihingal, hawak ang altar habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Arya, Tapos na ba? oo. Pero mula ngayon, kailangan mong harapin ang mga posibleng balik ng ginawa mo. Muling lumipas ang ilang araw at si Andrew ay unti-unti nang nararamdaman ang bigat ng sumpa. Nagsimula siyang mawala ng gana sa pagkain at ang kanyang katawan ay tila nang hihina. Sa bawat sandali, parang naririnig niya ang boses ni Arya. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi totoo to. Kaya ko itong lampasan. Hindi totoo ito! Tumayo siya at sinubukang pumunta sa banyo. Ngunit pagtingin niya sa salamin, nakita niya ang isang imahe ni Arya na nakangiti ng malademonyo. Hindi ka makakatakas, Andrew. Ang sakit na nararamdaman ko. Ngayon ay ikaw naman ang magdurusa. Napaatras si Andrew. Napasandal siya sa pader. Tumulo ang malamig niyang pawis habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Bumagsak siya sa sahig, nanginginig. Arya, tumigil ka na! Hindi ko na kaya! Samantala, si Arya ay nasa kubo ni Sofia. Matapos ang ritual, ramdam niya ang kakaibang enerhiya na bumalot sa kanya. Para bang naging bahagi na siya ng madilim na kapangyarihan na ginamit niya. Sofia, pakiramdam ko may nagbago sa akin. Hindi na ako ang dating Arya. Hindi na nga, Arya. Kapag hinayaan mong kainin ka ng galit mo, hindi ka na makakabalik. Pero Sofia, ang sarap sa pakiramdam na makita siyang nagdurusa. Sa wakas, nararamdaman na niya ang sakit na dinanas ko. Arya, hindi yon ang tunay na hustisya. Ang galit ay parang lason. Iniisip mong nilalason mo ang iba, pero ikaw mismo ang unti-unting nilalamon nito. Napatingin si Arya kay Sofia. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang tama ang sinabi ng kaibigan, ngunit ramdam niya pa rin ang init ng kanyang paghihiganti. Pero bakit parang hindi pa sapat? Sa kabila ng nararamdamang kahinaan, nagdesisyon si Andrew na harapin si Arya. Pumunta siya sa bahay nito
Mukhang pagod at halos hindi na makalakad. Nagulat si Arya nang makita siya sa labas. Halos duguan ang kanyang itsura. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapatan lahat ng ginawa mo? Arya, tulungan mo ako. Bakit kita tutulungan? Para saan? Para maulit mo ulit ang panloloko mo sa iba? Hindi ko na kaya. Arya, anong ginawa mo sa akin? Ngumiti si Arya, puno ng kasiyahan sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kaloob-looban niya, nararamdaman niya ang kaunting kirot sa kanyang puso. Yan ang hustisya, Andrew. Ang nararamdaman mo ngayon. Yan ang sakit na dinulot mo sa akin. Arya, patawarin mo na ako. Hindi ko alam kung paano mo pa akong papatawad pero totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal? Anong alam mo tungkol sa pagmamahal, Andrew? Ang pagmamahal ay hindi nananakit. Nagkulong si Arya sa kanyang kwarto. Iniwan si Andrew na nakaluhod sa labas, umiiyak. Habang nakahiga si Arya sa kama, naririnig niya ang sigaw ni Andrew at biglang naramdaman niyang parang may gumagapang na takot sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Arya nang magsimulang mangyari ang kung ano-anong kakaibang bagay sa kanyang paligid. Ang mga halaman sa kanyang bakuran ay tila nalalanta at ang hangin ay naging mabigat. Arya, may masamang balita. Ang ritual na ginawa natin, nagbalik sa iyo ang enerhiya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ritual na ginawa mo ay masyadong puno ng galit. Hindi balanse ang enerhiya. Ngayon, hindi lang si Andrew ang nagdurusa. Pati ikaw. Napahinto si Arya. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng ginawa niya. Ramdam niya ang bigat ng kanyang konsensya, ngunit wala na naman siyang magagawa pa. May paraan pa ba para itama ito? Tumayo si Sofia at inilabas ang isang lumang libro. May paraan, pero hindi ito madali. Kailangan mong isakripisyo ang bahagi ng sarili mo. Sa loob ng bahay ni Arya, ang kapaligiran ay tila binabalot ng bigat ng kanyang desisyon. Si Sofia naman ay seryosong nakatingin kay Arya, hawak ang lumang aklat ng mga ritual. Sa labas, naririnig pa rin ang mahihinang pag-ungol ni Andrew. Arya, kailangan mo magdesisyon. Ang sumpa ay hindi basta-basta mawawala. Ang galit mo, kahit gaano pa katindi, ay may kapalit. Pero Sofia, paano ko siya mapapatawad? Paano ko basta nalang kakalimutan ang lahat ng ginawa niya? Hindi ko sinasabing kalimutan mo, Arya. Pero kung patuloy kang kakapit sa galit, ikaw din ang sisira sa sarili mo. Tingnan mo na lang ang paligid mo, mga halaman mo, ang ilaw sa bahay mo. Lahat nalalanta, nagdidilim. Tumingin si Arya sa paligid. Napansin niyang totoo ang sinabi ni Sofia. Ang mga dating makukulay niyang halaman ay tila nawalan na ng sigla. Ang maliwanag na sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay parang may anino ng kadiliman. Ano ang kailangan kong gawin? May ritual na pwedeng gawin, pero hindi ito madali. Kailangan mong buksan ang puso mo at handang tanggapin ang lahat ng sakit. Buksan ang puso ko? Para saan? Para ulit-ulitin niyang saktan ako? Para ikaw ang makalaya, Arya. Hindi mo ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Samantala, si Andrew naman ay nakaupo sa gilid ng bangketa malapit sa bahay ni Arya. Ang kanyang mga mata ay tila walang sigla at ang kanyang balat ay parang lumamlam sa loob lamang ng ilang araw. Kung ito ang kailangan kong pagdaanan para mabawi ang tiwala ni Arya, tatanggapin ko. Maya-maya pa ay dumaan si Tio Lando, isa sa mga kapitbahay ni Arya. Napansin niya ang kondisyon ni Andrew. Anak, ano nangyari sa'yo?
Mukhang wala ka ng lakas ah. Ayos ka lang ba? May problema ba? Pwede ka magsabi sa akin. Wala po, Tiyo. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao dito? Na may nangyayaring kakaiba kay Arya. Pansin na pansin namin yun. Ayoko lang makialam dahil buhay naman niya yan eh. Ngunit hindi ko lang talaga maiwasang mag-alala para sa kanya. Alam mo naman na napalapit na kayo sa aking dalawa, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi nilang may nilapitan daw siyang mangkukulam. Baka may kinalaman ka dito, Andrew. Napabuntong hininga si Andrew. Alam niyang ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Gusto niya nga saan nang sabihin at bigyan ng babala si Arya. Ngunit sa galit dito sa kanya ngayon ay hindi niya alam kung makikinig pa sa kanya ang dalaga. Ako po ang dahilan, Tiyo. Kaya ako rin po ang gagawa ng paraan para matapos na ito. Bumalik si Arya kay Sofia kinabukasan. Napuno ng kaba ang dibdib niya habang binabasa ang libro sa mesa. Nakasulat dito ang detalyadong proseso ng ritual. Isang prosesong mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Sigurado ka ba, Arya? Kapag ginawa mo ito, hindi ka na maaaring umatras pa. Baka magsisi ka lang sa huli. Kailangan kong gawin ito, Sofia. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin. Kailangan mong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon mo hahanapin ang sagot. Naglakbay si Arya papunta sa lumang bahay ng kanilang pamilya, kung saan unang ginanap ang kasunduan para sa titulo ng lupa. Habang naglalakad siya, nararamdaman niya ang bigat ng alaala. Ang kanyang mga luha ay kusang tumulo habang iniisip ang lahat ng nangyari. Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Pagdating niya sa lumang bahay, nakita niya ang altar ng kanilang pamilya. Lumuhod siya at saka sinimulang magdasal habang hawak ang libro ng ritual. Diyos ko, kung naririnig mo pa ako, gabayan mo po ako. Ayoko nang manatili sa ganitong kadiliman. Tulungan mo po sana ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Matapos ang ritual, bumalik si Arya sa kanyang bahay, ngunit hindi niya inasahan ang pagbabalik ni Andrew. Nakasandal ito sa kanyang pintuan, mukhang naghihingalo. Andrew, ano na naman ang ginagawa mo rito? Arya, gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Hindi ko na kailangan ng pagsisisi mo. Arya, alam kong nasaktan kita, pero kung kaya kong ibalik ang lahat, gagawin ko. Gagawin ko ito hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Biglang tumalikod si Arya at hinarap si Andrew. Hawak ang librong ginamit niya sa ritual. Kung gusto mong mabuhay, Andrew, kailangan mong harapin ang sarili mong mga demonyo. Anong ibig mong sabihin? Sa ilalim ng buwan, sa harap ng lumang puno sa likod ng bahay na ito, magsasagawa ako ng huling ritual. Pero ito ay para sa'yo. Natigilan si Andrew, ngunit sa kabila ng takot, tumango siya. Alam niyang ito ang huling pagkakataon para maitama ang lahat. Gabi na at tahimik ang paligid. Tanging ang ilaw ng bilog na buwan ang nagbigay ng liwanag sa madilim na bakuran sa likod ng bahay ni Arya. Naroon sina Arya at Andrew, parehong kinakabahan sa susunod na mangyayari. Andrew, uulitin ko ang sinabi ko. Kapag nagsimula na ang ritual, wala nang atrasan. Kahit anong mangyari, kailangan mong manatiling nakatayo rito. Handa na ako, Arya. Sa liwanag ng buwan at sa presensya ng kalikasan, tinatawagan ko ang mga espiritu ng kapatawaran at katarungan. Naglagay si Arya ng isang itim na kandila sa lupa at sinindihan ito gamit ang posporo. Habang nagsisimula ang ritual,
Lumalakas ang ihip ng hangin at tila nanlalamig ang paligid. Arya, bakit parang... Huwag kang magsalita! Huwag mo sirain ang proseso! Nagpatuloy si Arya sa pagbigkas ng mga salitang hindi maintindihan ni Andrew. Ang hangin ay tila bumigat at naramdaman ni Andrew ang presensya ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Habang nasa kalagitnaan ng ritual, nagkaroon ng malabong imahe sa harap nila. Isang batang babae ang lumitaw, tila isang multo ng nakaraan. Bakit mo ginawa ito, Andrew? Bakit mo pinaglaruan ng pamilya ni Arya? Nagulat si Andrew. Napaatras, ngunit hindi siya makatakbo dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Sino ka? Anong ibig sabihin ito? Siya ang espiritu ng tahanan namin. Isa siya sa mga unang nagbantay sa lupaing ito. Ang kasakiman mo ang nagdulot ng sumpa sa inyong dalawa, pero may pagkakataon ka pang itama ang lahat. Anong kailangan kong gawin? Magpakumbaba. Humingi ng tawad na galing sa puso mo, hindi lamang sa bibig mo. Ibalik mo ang nararapat sa kanila. Tumayo si Andrew, nanginginig ngunit determinado. Tumalikod siya kay Arya at tumingin sa lupa. Arya, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano ko may tatama ang lahat ng ito. Pero handa akong ibigay ang titulo ng lupa ninyo. Handa akong magsimula ulit kahit wala akong kasiguraduhan kung matatanggap mo pa akong muli. Napahinto si Arya. Naramdaman niyang may pagbabago sa tinig ni Andrew. Hindi na ito puno ng kasinungalingan tulad ng dati. Sa kabila ng galit, naramdaman niya ang bigat ng sinabi nito. Siya na ba talaga ang nararapat na patawarin? Ang kapatawaran ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Matapos ang ritual, ang paligid ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit ang puso ni Arya ay mananatiling mabigat. Ano ang gagawin mo ngayon? Hindi ko alam, Sofia. Ang sabi nila, ang kapatawaran ay nagpapalaya. Pero bakit parang nakakulong pa rin ako? Dahil hindi sapat ang patawarin siya. Kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Patawarin ang sarili ko? Sa lahat ng nangyari? Oo, hindi mo ito kasalanan, Arya. At kung patuloy kang mabubuhay sa galit, ikaw lang ang talo. Sa mga salitang yon, tumayo si Arya at naglakad patungo kay Andrew. Nakaupo ito sa lupa, mukhang nawala na ng lakas. Tumingin ito sa kanya, ngunit hindi umimik. Andrew, wala akong pangakong makakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo. Pero sisikapin kong patawarin kita. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Tumango si Andrew at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw na lumipas, naramdaman ni Arya ang katahimikan sa kanyang puso. Lumipas ang 2 linggo mula nang maganap ang ritual. Sa kabila ng desisyon ni Arya na patawarin si Andrew, nararamdaman niyang may kakaiba sa kanyang katawan at isip. Madalas siyang nakakaramdam ng matinding pagod at sa gabi, pinabangungot siya ng mga nakakatakot na imahe. Mukha kang pagod na pagod, Arya. Hindi ka na naman ba nakatulog? Hindi ko alam, Sofia. Parang may bumabalik sa akin. Madalas ako managinip ng mga kakaibang bagay. Parang tinatawag ako ng kung ano. Tinatawag? Ha? Sino? Hindi ko alam. Pero parang may mga boses na bumubulong sa akin. Ang sabi nila, hindi ko raw matatakasan ang ginawa ko. Arya, baka naman epekto to ng ritual. Baka may hindi ka nasunod. Sinunod ko ang lahat, Sofia. Pero bakit parang ako ang nasusumpa ngayon? Ito na ba yung sinasabi mo na dapat ako mag-ingat? Kasi kung ito na yun, baka nga binabalikan na ako ng karma. Huwag ka naman magsalita ng ganyan.
Oo nga't hindi maganda ang ginawa mo. Kahit na sabihin pa nating bumabawi ka lang naman sa ginawang pananakit sa'yo. Biktima ka lang rin at wala kang kasalanan sa ginawa mo kay Andrew. Sa sumunod na gabi, muling nagkaroon ng kakaibang karanasan si Arya. Habang natutulog, biglang nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw at tila may mabigat na presensya sa kanyang dibdib. Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Hindi sumagot ang presensya. Ngunit naramdaman niyang tila may malamig na kamay na dumapo sa kanyang leeg. Nagsimula siyang mahirapang huminga. Nang magising siya, pawis na pawis si Arya at hinahabol ang kanyang hininga. Tumingin siya sa salamin at napansin ang mga marka sa kanyang leeg, parang iniwan ng isang kamay. Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Nagpasya si Arya na magpatulong na sa isang albularyo upang alamin ang dahilan ng kanyang mga nararanasan. Kinabukasan, dumiretso si Arya sa bahay ng albularyo. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang kinukwento ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Ang mga ritual na ginawa mo ay may kalakip na malaking responsibilidad, Arya. Ang kulam ay hindi laruan. Kapag hindi mo isinara ang pinto, babalik ito sa'yo. Pero sinunod ko naman ang lahat. Sinigurado kong tama ang mga hakbang na ginawa ko. Hindi lang pisikal na hakbang ang kailangan. Ang puso mo, Arya. Puno pa din ito ng galit. Ang galit na yun ang dahilan kung bakit hindi nagsara ang pinto. Paano ko ito maitatama? Kailangan mong harapin ang iyong mga takot at itakwil ang galit sa iyong puso. Pero tandaan mo na ang pagdadaanan mong proseso ay masakit at mahirap. Pag-uwi ni Arya, mas naging matindi pa ang kanyang nararanasan. Sa tuwing tititigan niya ang kanyang sarili sa salamin, tila may ibang mukha ang sumasalamin sa kanya. Isang madilim at galit na bersyon ng kanyang sarili. Arya, mukhang wala ka sa ayos ha. May problema ba? Wala ito, Andrew. Ayos lang ako. Huwag kang magsinungaling. May kinalaman ba ito sa ritual na ginawa mo? Oo, Andrew. Pero hindi ko alam kung paano ito matitigil. Pakiramdam ko, parang ako ang minumulto ngayon. Kung ano man ang kailangan mong gawin, nandito lang ako para tumulong. Kahit ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Oo, Arya. Kahit anong mangyari, susuportahan kita. Sa kabila ng sinabi ni Andrew, naramdaman ni Arya na kailangan niyang mag-isa sa laban na ito. Hindi sapat ang suporta ng ibang tao upang maibalik ang kanyang kapayapaan. Isang gabi, nagpasya si Arya na bumalik sa lugar kung saan nila ginawa ang ritual. Bitbit niya ang isang itim na kandila at mga halamang gamot mula sa albularyo. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang itama ang lahat. Sa liwanag ng buwan, binabalik ko ang sumpang ito. Hindi ko nahahayaang lamunin ako ng aking galit. Sinindihan niya ang kandila at binigkas sa mga salitang ibinigay ng albularyo. Ngunit habang ginagawa ito, naramdaman niyang tila may puwersang umaagaw sa kanya. Hindi mo ako maaangkin! Sa kabila ng hirap, nagpatuloy si Arya. Hanggang sa unti-unting nawala ang bigat sa kanyang katawan at ang malamig na presensyang nakapalibot sa kanya. Kahit na tila nawala ang bigat sa katawan ni Arya matapos ang ritual, patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang paligid. Parang may sumusunod sa kanya. Sa tuwing nag-iisa siya, may naririnig siyang mahihinang bulong at yabag ng mga paa. Sino yan? Walang sumagot. Paglingon niya,
wala namang tao. Ngunit biglang bumukas ang gripo ng mag-isa at nahulog ang isang tasa mula sa mesa. Hindi mo ako kayang takutin! Tumayo siya ng tuwid. Ngunit ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay hindi maitatanggi. Sa kanyang isipan, bumabalik ang babala ng albularyo. Ang galit mo ang nagiging daan para makapasok ang madilim na enerhiya. Kinabukasan, nagbalik si Arya sa albularyo. Halos hindi na siya makakain at makatulog dahil sa mga nangyayari. Hindi ito tungkol sa ritual, Arya. Ang nasa paligid mo ngayon ay bunga ng hindi mo pa rin pagtatapos sa galit mo. Paano ko matatapos ang galit ko kung hindi ko pa rin matanggap ang lahat? Kailangan mong magpatawad. Hindi lang sa kasalanan ng ibang tao kundi pati sa sarili mo. Hindi mo kayang magpatuloy kung patuloy mong ikinakadena ang sarili mo sa nakaraan. Susubukan ko. Pero paano kung hindi ko magawa? Kapag hindi mo tinanggap ang pagbabagong kailangan, masisira ka ng tuluyan. At sa puntong iyon, wala na akong magagawa para sa'yo. Pag-uwi ni Arya, nakita niya si Andrew na nakaupo sa balkonahe. May dalang mga bulaklak at kahon ng tsokolate. Malinaw sa mukha nito ang pagsisisi. Arya, kailangan natin mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Andrew. Hindi mo ba kayang bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na bumangon mula dito? Paano mo nasabing may karapatan ka magsalita ng ganito? Matapos mo ko sirain. Alam kong hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Pero kaya kong magsimulang muli kung papayagan mo lang ako. Hindi mo kailangan magsimula muli, Andrew. Ako ang kailangan magsimula ulit. Nang wala ka. Umalis si Arya at iniwang nakatayo si Andrew. Hawak ang bulaklak na dahan-dahang nalalanta. Sa kabila ng pagsisikap ni Arya na magpatawad, mas tumitindi ang kanyang mga nararanasan. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang nagigising na tila may mabigat na kamay sa kanyang balikat. Madalas niyang nakikita sa panaginip ang sarili niyang nasa gitna ng kadiliman, hinahabol ng isang anino. Arya, bakit hindi ka muna magbakasyon? Baka kailangan mo lang ng ibang kapaligiran. Yung bago, yung nakaka-relax ba? Hindi ito tungkol sa lugar, Sofia. Parang nasa loob ko na mismo ang problema. Napatingin siya sa salamin habang kausap si Sofia. Sa salamin, bigla niyang nakita ang isang madilim na anyo sa likuran niya. Napabitaw siya sa telepono at napasigaw. Dahil sa paulit-ulit na panggagambala kay Arya, nagpasya siya na muling balikan ang lugar kung saan ginawa ang ritual. Dala niya ang huling mga gamit na iniwan ng albularyo at ang lahat ng lakas ng loob na kaya niyang buuin. Ito na ang huli. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Sinindihan niya ang kandila at binigkas ang panalangin ng pagpapalaya. Ngunit habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang biglang pagbigat ng hangin. Parang hinahabol siya ng madilim na puwersa. Kaya ko ito! Kaya kong palayain ang sarili ko! Sa wakas, isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ni Arya at biglang lumiwanag ang buong paligid. Nang tumahimik ang lahat, naramdaman niyang parang nabunutan siya ng tinik. Tapos na. Sana. Ngunit habang pauwi siya, may naramdaman na naman siyang kakaiba. Parang may anino pa rin na sumusunod sa kanya. Napabuntong hininga si Arya. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa paglipas ng mga araw, akala ni Arya ay tuluyan na siyang nakalaya sa sumpa. Ngunit isang gabi, habang siya ay nagbabasa sa sala,
biglang bumagsak ang bintana ng walang dahilan. Gumulo ang mga gamit sa kanyang maliit na mesa. Ramdam niya ang presensya ng isang kakaibang nilalang. Sino ka? Bakit hindi mo ako tinatantanan? Walang sumasagot, ngunit narinig niya ang mahihinang halakhak na parang nanggagaling sa bawat sulok ng bahay. Lumamig ang paligid at naramdaman niyang parang hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag kang magtago sa dilim. Harapin mo ako! Sa isang iglap, biglang may anyo ng babae na lumitaw sa likuran niya. May maitim na mata at dugo ang ngiti. Napasigaw si Arya at napaatras. Hindi mo naiintindihan, Arya. Hindi basta-basta nawawala ang sumpa. Kailangan mo harapin ang tunay na dahilan kung bakit ka hinahabol nito. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Ako ang naging daan para makuha mo ang lakas na hiniling mo. Ngunit hindi libre ang kapangyarihan, Arya. Hindi kailanman ito naging libre. Biglang naglaho ang babae at iniwan si Arya na nanginginig sa takot. Alam na niyang hindi pa natatapos ang lahat. Nagkamali siya at sobrang pinagsisisihan na niya ito ngayon. Pero sa pagkakataong ito, wala na nga lang nakikinig sa kanya. Kinabukasan, kaagad na tinawagan ni Arya si Sofia upang humingi ng tulong. Nang magkita sila, halata sa mukha ni Arya ang stress at pagod. Arya, kailangan mo na huminto. Mukhang lumalalim na ang problema. Hindi mo na ito makakayanan mag-isa. Hindi ko alam kung paano. Sinasabi nilang kailangan kong magpatawad. Pero paano ko gagawin yon kung araw-araw akong hinahabol ng ganito? May kilala akong pare. Baka pwedeng makatulong siya. Hindi ko alam kung magiging effective. Pero ang mahalaga naman, nasubukan natin ang lahat ng paraan, hindi ba? Gagawin ko kahit ano, Sofia. Ayoko ng ganito. Pumunta si Arya at Sofia sa simbahan upang kausapin si Father Mateo. Isang pari na kilala sa pagsasagawa ng exorcism. Sa unang tingin pa lang, napansin na ni Father Mateo ang bigat ng dinadala ni Arya. Anak, ramdam ko ang galit at takot sa puso mo. Hindi mo ito madadala mag-isa. Dapat mo nang bitiwan ang galit na nararamdaman mo para umusad ka at magpatuloy sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Father. Sinubukan ko naman ang lahat. Ang tunay na pagsisimula ay nasa pagtanggap. Tanggapin mo na hindi mo na makokontrol ang lahat at kailangan mong magsimula na sa iyong pananampalataya. Ano ang dapat naming gawin, Father? Una, magdasal tayo. Pagkatapos, kailangan nating linisin ang lugar ni Arya. Ngunit higit sa lahat, Arya, kailangan mong bitiwan ang galit na bumabalot sa puso mo. Nagpunta sina Father Mateo, Sofia at Arya sa bahay ni Arya upang magsagawa ng ritual ng paglilinis. Sinindihan nila ang mga kandila sa bawat sulok ng bahay at nagdasal ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nililinis namin ang tahanang ito sa lahat ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Habang nagaganap ang ritual, biglang may malakas na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Ang mga kandila ay halos mamatay at narinig nilang muli ang malalim na halakhak. Hindi mo ako maitataboy ng ganito lang, Arya. Isa kang mahinang nilalang. Hindi ako mahina! Hindi mo na ako madadala! Biglang lumiwanag ang paligid at naramdaman ni Arya ang biglang paggaan ng kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa rin ito ang katapusan. Matapos ang ritual, nagpasya si Arya na harapin na si Andrew muli.
Alam niyang ito ang isa sa mga bagay na kailangan niyang gawin upang tuluyang mapalaya ang sarili. Kailangan ko tong gawin. Arya, bakit ka nandito? Gusto ko lang sabihin na pinapatawad na kita. Salamat. Bagamat masakit pa rin ang alaala ng kanilang nakaraan, naramdaman ni Arya ang kakaibang kaluwagan sa kanyang puso. Naibigay na niya ang pagpapatawad na matagal nang inaasam at hinihingi ni Andrew. Ngayon, kailan kaya siya matatahimik? Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang normalidad sa buhay ni Arya. Wala na ang anino, wala na ang bulong. Ngunit sa kabila nito, alam niyang malaki pa ang kailangang pagdaanan upang tuluyang makalimot at maghilom. Kumusta ka na? Mas maayos na, Sofia. Hindi ko man mabago ang nakaraan. Alam kong kaya kong baguhin ang hinaharap. Ngunit habang tumatawa silang dalawa, sa sulok ng mata ni Arya, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Biglang bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ramdam ni Arya ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Heto na naman ang takot na pilit niyang kinakalimutan at tinatakasan. Hindi pa rin tapos. Matapos ang ilang linggong tahimik na buhay, unti-unti muling naramdaman ni Arya ang presensya ng anino. Ang hangin sa bahay ay biglang lumalamig tuwing gabi at ang mga gamit ay tila gumagalaw ng mag-isa. Isang gabi, habang natutulog, nagising si Arya dahil sa malamig na haplos sa kanyang pisngi. Pagdilat ng kanyang mata, nakita niyang may madilim na anyo na nakatayo sa tabi ng kama niya. Akala mo ba tapos na? Ang galit sa puso mo ang bumuhay sa akin. Hindi mo ako basta maitataboy. Ano pa ang kailangan mo sa akin? Akala ko tapos na ito. Hanggat may natitirang galit sa puso mo, hindi ka makakalaya. Ako ang naging bahagi ng iyong pagkatao, Arya. Biglang naglaho ang anino, ngunit iniwan si Arya na puno ng takot at pagkalito. Kinabukasan, nagdesisyon si Arya na muling magsaliksik tungkol sa pagbalik ng kulam sa nagpakulam at kung paano tuluyang mawawala ang mga ito. Nagpunta siya sa isang lumang aklatan na kilala sa pagkakaroon ng mga aklat tungkol sa occult at mahika. Bata pa ako nang marinig ko ang tungkol sa mga tulad mo. Mga taong nagdulot ng sumpa sa sarili dahil sa matinding galit. Ano po kaya ang dapat kong gawin para tuluyan itong mawala? Ang kasagutan ay nasa puso mo. Hindi ito basta ritual o dasal. Kailangan mong harapin ang sarili mong demonyo. Napatingin si Arya sa lumang aklat na may larawan ng isang babaeng nakatayo sa harap ng apoy. Binasa niya ang teksto sa ilalim nito. Ang tunay na paglaya ay hindi makakamtan hanggat hindi natututunan ang kapatawaran at pagtanggap. Muling bumalik si Arya sa kanyang bahay na puno ng kaba, ngunit determinadong hanapin ang paraan upang maharap ang kanyang kinatatakutan. Sa gabing yun, nagkaroon si Arya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Sa harap niya, may malaking salamin na tila naglalaman ng kanyang anino. Ako ang tunay mong kaaway, Arya. Hindi si Andrew. Hindi ang sumpa. Ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang galit na nararamdaman mo ay hindi para kay Andrew, kundi para sa sarili mo. Ang kasalanan mo ay hindi ang pangkukulam, kundi ang pagkawala ng tiwala sa sarili. Biglang nagising si Arya, pawis na pawis at hingal na hingal. Napagtanto niyang ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa anino, kundi laban sa sarili niyang emosyon at takot. Pero ito nga ba talaga ang dahilan?
o sadyang nawawala na siya ng matinong pag-iisip. Ang mga nakikita at nakakausap niya ay hindi na pangkaraniwan at natitiyak niyang tanging ang pagkawala na lang sa tamang katinoan ang sagot sa nangyayari sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Arya sa isang retreat center na inirekomenda ni Sofia. Doon, kinausap siya ng isang spiritual counselor na si Aling Rosa, isang matandang babae na puno ng karanasan sa pagharap sa mga tulad niyang nawawala sa sarili. Ang galit ay parang baga. Akala mo'y pinipigilan mo ito para iba ang masaktan. Pero sa totoo lang, ikaw ang nasusunog. Hindi ko alam kung paano ko bibitawan ang lahat. Simulan mo sa sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo, Arya. Lahat tayo'y nagkakamali. Ang mahalaga ay ang pagkilala at pagtanggap nito. Sinimula ni Arya ang proseso ng self-reflection. Araw-araw, binabalikan niya ang sakit at pinipilit hanapin ang mga aral sa likod ng bawat sugat. Habang nasa proseso ng pagpapatawad sa sarili, biglang nanghina si Arya. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding sakit ng ulo at katawan. Dinala siya ni Sofia sa ospital, ngunit walang makitang anumang pisikal na sakit ang doktor. Walang anumang mali sa resulta ng mga test niya. Maaring psychological ang pinagmumulan nito. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang kondisyon ni Arya. Madalas siyang magising sa gabi dahil sa masakit na panaginip. Napagtanto ni Arya na muli na namang bumabalik ang sumpa at wala na talaga itong katapusan ngayon. Sofia, siguro ito ang kabayaran ng lahat ng ginawa ko noon. Hindi, Arya. Kaya mo itong lampasan. Magtiwala ka lang. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo pang bumibigat ang nararamdaman ni Arya. Sa puntong ito, naisip niyang baka hindi sapat ang pagpapatawad sa sarili. Baka kailangan niyang humingi ng tawad sa iba. Nagpasya si Arya na muling harapin si Andrew. Pumunta siya sa bahay nito, dala ang bigat ng kanyang puso. Arya, anong ginagawa mo rito? Kailangan ko ng closure, Andrew. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero patawad sa lahat ng ginawa ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Arya. Ako nagkamali sa'yo. Pareho tayong nagkamali, pero ayokong dalhin ang bigat na ito habang buhay. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Arya ang kakaibang kaluwagan. Para bang sa wakas, nabawasan ang bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Arya. Nagpasya siyang lumipat ng bahay upang magsimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Sa bagong lugar na kinaroroonan, natutunan niyang muli ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili. Habang nag-aayos sa bagong tahanan, nakakita siya ng lumang larawan nila ni Sofia. Napangiti siya at naalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Alam niyang mahaba pa ang kanyang paglalakbay, ngunit handa na siya. Simula na ng bagong kabanata. Ngunit sa isang sulok ng kwarto, tila may aninong kumikilos. Napatingin si Arya, ngunit ngumiti lamang. Alam niyang ito ay bahagi ng kanyang nakaraan na palaging magiging alaala, ngunit hindi na kailanman magiging hadlang. Makalipas ang ilang buwan, masaya na ang buhay ni Arya sa kanyang bagong tahanan. Patuloy siyang nag-aaral ng art therapy na siyang naging paraan upang mailabas niya ang lahat ng emosyon na naipon sa kanyang puso. Sa kabila nito, may mga gabi pa rin na bumabalik ang kanyang mga alaala tungkol sa kulam at ang galit na bumalot sa kanya noon. Habang nagpipinta siya ng isang tanawin ng kagubatan, biglang naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng kwarto.
tumigil siya at tumingin sa paligid. Nandyan ka na naman? Sa isang sulok, nakita niya ang pamilyar na aninong tila nanunood sa kanya. Hindi na ako isang banta, Arya. Isa na lang akong alaala. Alam ko at tanggap ko na. Muli siyang bumalik sa kanyang pagpipinta. Sa bawat stroke ng kanyang brush, para bang unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ang anino ay naglaho kasabay ng isang malamig na ihip ng hangin. Isang araw, dumalaw si Sofia kay Arya. Dala ang mga paborito nilang pagkain. Naupo sila sa veranda ng bahay ni Arya habang nagkukwentuhan tungkol sa mga nagdaang buwan. Ang laki ng ipinagbago mo, Arya. Hindi na ikaw ang babaeng puno ng galit at hinanakit. Maraming salamat sa iyo, Sofia. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararating ito. Alam mo, hindi kita iniwan dahil alam kong darating ang araw na makikita mo rin ang sarili mo sa tamang liwanag. Napuno ng tawanan ng veranda habang pinag-uusapan nila ang mga plano nila sa hinaharap. Sa mga mata ni Sofia, nakita niya ang isang Arya na muling natutong magmahal, hindi lang sa iba kundi pati sa sarili. Isang araw, nagpasya si Arya na mag-organisa ng isang simpleng salo-salo para sa mga taong tumulong sa kanyang pagbangon. Inimbitahan niya si Sofia, ang mga bagong kaibigan sa kanyang art class at maging si Andrew. Sa kalagitnaan ng salo-salo, lumapit si Andrew kay Arya. Tila may bigat sa kanyang ekspresyon, ngunit puno ng sinseridad ang kanyang boses. Arya, gusto ko lang ulit humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito. Pero salamat sa pagkakataong ibinigay mo para makabawi ako. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago pa, Andrew. Pero salamat din sa'yo. Dahil sa lahat ng nangyari, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Nagpatuloy ang salo-salo sa gitna ng tawanan at masasarap na pagkain. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arya na tunay na siyang malaya. Sa gabing yon, habang natutulog si Arya, nagkaroon siya ng isang panaginip. Nakita niyang muli ang anino, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito madilim at nakakatakot. Bagkus, ito ay liwanag na nagmumula sa kanyang sariling refleksyon. Ang galit at sakit ay bahagi na ng buhay, Arya. Ngunit natutunan mong gawing lakas ang kahinaan. Paalam at salamat sa pagtanggap. Nagising si Arya na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang sa wakas, tuluyan na niyang napalaya ang kanyang sarili. Lumipas ang mga taon, naging tanyag na pintor si Arya. Ang kanyang mga likha ay puno ng kwento ng pag-ibig, pagkawala at muling pagbangon. Sa isang eksibisyon, inilabas niya ang kanyang pinakabagong obra na pinamagatang Liwanag sa Anino. Ang ganda ng kwento sa likod nito. Ano ang inspirasyon mo? Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, palaging may liwanag na naghihintay. Sa likod ng kanyang isip, nakita niyang muli ang kanyang nakaraan. Hindi bilang isang bagay na dapat kalimutan, kundi bilang pundasyon ng kung sino siya ngayon. Isang taon ang nakalipas mula nang buksan ni Arya ang kanyang eksibisyon na Liwanag sa Anino. Nakamit niya ang respeto at paghanga ng marami, ngunit hindi niya inakala na ang isang tao mula sa nakaraan niya ang muling babalik upang guluhin ang kanyang kapayapaan. Habang naglalakad si Arya sa kahabaan ng isang parke sa lungsod, bigla siyang napahinto nang makita ang isang pamilyar na muka. Si Sofia, ang matalik niyang kaibigan, nakaupo sa isang bench, tila may kinakausap na lalaki. Nang makita ni Arya ang lalaking yun, nanlamig ang kanyang buong katawan.
si Andrew. Anong ginagawa nila rito? Akala ko ba'y nagkasundo na kaming magkakanya-kanyang buhay na muna kami para makalimot at makapagbagong buhay. Lumapit si Arya, puno ng kaba at pagtataka ang kanyang mukha. Nang makita siya ni Sofia, agad itong ngumiti, ngunit may bahid ng pagkailang sa kanyang ekspresyon. Arya, ang tagal na nating hindi nagkikita. Bakit kayo magkasama? Kailangan natin mag-usap, Arya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Andrew. Hindi ba't napatawad na kita? Yun na yun. Tama na. Huwag mo na akong guluhin pang muli. Arya, hindi ito tungkol sa nakaraan. May mga bagay kang kailangang malaman. Sa isang maliit na cafe, naupo silang tatlo. Ramdam ni Arya ang tensyon sa paligid. Si Sofia ang unang nagsalita. Arya, alam kong mahirap to para sa'yo. Pero kailangan mong marinig ang sasabihin ni Andrew. Arya, totoo ang lahat ng ginawa ko noon. Ginamit kita para makuha ang titulo ng lupa ng pamilya mo. Pero may isang bagay kang hindi alam. At ano yun? Na mas masama ka pa kaysa sa inaakala ko? Ang lupa ng pamilya mo, hindi lang ito basta-basta isang ari-arian. Arya, ang lupang yon ay may itinatagong lihim na hindi mo alam. Nanlaki ang mga mata ni Arya, ngunit nanatili siyang tahimik. Hinihintay ang kanilang paliwanag. Ang lupaing yun ay tinuturing na banal sa inyong angkan. May kapangyarihan ito at ang kapangyarihang yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng kakayahang gumamit ng kulam. Ano? Hindi totoo yan! Totoo ito, Arya. Nalaman ko ito nang magsimula akong mag-research tungkol sa lahi mo. Ang lupa ay isang tagapagmana ng kapangyarihan. Sino man ang magmay-ari nito ay nagiging tagapagtaguyod ng kasaysayan at kapangyarihan ng inyong angkan. Nabaling ang tingin ni Arya kay Andrew. Ang mga matay nag-aapoy. Kaya pala, lahat ng ginawa mo noon ay para lang sa kapangyarihan? Oo, pero hindi ko alam kung gaano ito kalalim. At ngayon, ang lupa mo ay nasa peligro. Anong ibig mo sabihin? Ang mga taong pinagbentahan ko ng lupa, hindi sila ordinaryong mamimili. Isa silang organisasyong naghahangad ng kapangyarihang yon. At ngayon, natunto nila kung sino ang tagapagmana ng lupa. Kailangan mong malaman na ang pagbalik ng kulam sa iyo noong mga nakaraang buwan ay maaaring konektado sa misteryo ng inyong angkan at sa lupain yun. Napagtanto ni Arya na ang pagbalik ng kulam sa kanya noong mga nakaraang buwan ay maaaring konektado sa misteryo ng kanilang angkan at sa lupaing yun. Kinabukasan, nagbalik si Arya sa probinsya upang muling bisitahin ang lupain ng kanyang pamilya. Sa tulong ni Sofia at Andrew, sinimulan niyang alamin ang buong katotohanan tungkol dito. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang papel ng lupaing ito sa kasaysayan ng inyong angkan. Hindi ko rin alam. Ang akala ko, isa lang itong simpleng ari-arian na minana ng pamilya ko. Pero hindi ito simpleng lupa, Arya. Isa itong pamana ng kasaysayan at kapangyarihan. At nasa iyo ngayon ang tungkuling protektahan ito. Biglang umihip ang malakas na hangin. Narinig nila ang mga kaluskos mula sa paligid. Tila may mga matang nagmamasid sa kanila. Nararamdaman mo rin ba yun? Oo, parang hindi tayo nag-iisa. Biglang lumabas ang ilang lalaki mula sa dilim. May mga hawak na armas. Sila ang grupo na bumili ng lupa kay Andrew. Ang kanilang intensyon, bawiin ang lahat ng kapangyarihang nasa dugo ni Arya. Nagkaroon ng tensyon at mapanganib na sagupaan sa gitna ng lupain. Sa kabila ng takot, ginamit ni Arya ang kaalaman niya sa kulam upang labanan ang mga kalaban. Hindi niyo makukuha ang lupain ito! Ito ay bahagi ng kasaysayan ng aming pamilya! Sa tulong ni Sofia at Andrew, nagawa nilang mapalayas ang mga kalaban. Ngunit bago umalis ang leader ng grupo, nag-iwan ito ng babala.
Hindi pa ito ang katapusan, Arya. Ang kapangyarihan mo ay hindi sapat upang kami pigilan. Pagkatapos ng laban, naupo si Arya sa gitna ng lupain. Ramdam ang bigat ng bagong responsibilidad na iniwan sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, nagdesisyon si Arya na protektahan ang lupa ng kanilang pamilya. Tinuruan niya ang sarili na mas lalong maunawaan ang kahalagahan ng pamana ng kanilang angkan. Kasabay nito, natutunan niyang patawarin na ng tuluyan ng sarili at tanggapin ang tulong ni na Sofia at Andrew. Nakatayo si Arya sa gitna ng kanyang lupain, nakatingin sa liwanag ng araw na sumisikat mula sa likod ng kabundukan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang talisman ng kanyang lola, tanda ng kanyang bagong tungkulin bilang tagapagmana ng kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na dito magtatapos ang lahat, ngunit alam kong ito ang simula ng mas malaking laban. Ang liwanag ng araw ay nagbigay buhay sa lupaing tila nagbibigay respeto sa bagong tagapangalaga nito. Para kay Arya, natapos na ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa katotohanan, ito ay simula pa lamang.